Good morning po sa ating lahat. Tayo po ba ay handa na magpuri at magpasalamat sa Lord? Amen. Lahat po tayo ay pinagpala ng Lord dahil lahat tayo ay narito ngayon, malakas, may buhay. Tunay na ang pagpapala to ang dapat natin laging magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat. This is the day that you have made, we will rejoice and be glad in it. Tunay nga po, Panginoon, na ang bawat araw na dumadaan sa aming buhay ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, pagkat nakikita namin, Lord, ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Totoo ka, Lord, sa mga pangako mo. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At alam namin, Lord, ang pagpapala mo ay laging sapat. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Karapat-dapat ka namin sambahin, purihin, pasalamatan, Panginoon. Tunay na ang pag-ibig mo sa amin, Lord, ay dumadaloy sa amin. Wala kami, Panginoon, karapatang magreklamo sa iyo, Panginoon, kundi lagi kami magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon upang magpuri sa iyo, Panginoon. Sama-sama kami, Lord, na dumadalagan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, pagalingin mo po kami sa lahat ng mga karamdaman, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, ang liit ng kasalanan, Lord, ang nakapaghihiwalay sa tao at sa Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na nadidinig mo ang aming mga panalangin, at alam namin, Lord, na ang mga panalangin ito ay magkakaroon ng kasagutan in your time, Panginoon. Pinangako mo sa amin, Panginoon, in your time, you make all things beautiful, Lord. Kaya, Lord, nabubuhay kami, Panginoon, ngayon. Dala-dala namin lahat, Lord, ang mga pangako mo sa amin, Panginoon. Ang buhay namin ngayon, Lord, punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Wala kaming karapatan, Lord, na magreklamo, Panginoon, kundi pagsunod at pagtitiwala lamang ang ilalagay namin sa aming mga puso, Lord. Ang aming mga isip at puso, Lord, punuin namin ang mga pangako mo, Panginoon. All things work together for good for those who love God. In your time, Lord, you make all things beautiful. At sinabi mo, for I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Kung kami po, Lord, nakatingin lahat sa iyo, Panginoon, tunay nga po na ang buhay namin dito sa mundo ay magiging masaya at matagumpay, Panginoon. Punuin namin lamang, Lord, ng lahat ng pangako mo, ang aming mga puso at ang aming buhay dito, Lord, sa lupa, ay alam namin magiging matagumpay, Panginoon. Isa ang aming mga layunin, Panginoon, na sama-sama kami na magpupuri magpapasalamat sa iyong kaharian. At Lord, linisin mo po ang bawat isa. Tanging pagmamahal mo lamang ang dumaloy po, Lord. At ang aming mga dila, Lord, pinapakontrol namin sa iyo, Lord. Ang lalabas lamang dito, Lord, ay lahat na makakapag-encourage at lahat ng magiging magbubunga ng lalong higit na pananampalataya. Salamat po, Lord. Ikaw po ang maluwalhati, mapurihan, madakina sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen? For our God is good, His love endures forever. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay umawit at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
salamat po, Panginoon, for giving us the opportunity, the chance to be with you, to be in your presence, O Lord. Upang kami magpasalamat, magpuri, sumamba, at magbigay ng kadakilaan sa iyo, banal na pangalan, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon, kinikilala namin ang iyong katapatan, Panginoon, sa lahat ng katugunan sa aming mga dalangin. It is because of you, Jesus. It is because of your grace. It is because of your love. Maraming salamat, Diyos Ama, sa pagbibigay sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Because of Jesus, Lord, we have hope, we have faith. At ito po yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Na ang lahat, Panginoon, ng aming mga ginagawa ay walang kabuluhan. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagpupuno sa bawat isa. Sa lahat ng mga kakulangan, sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon. It is because of you, Jesus. Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your way. Jesus, lover of my soul, all-consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know I will follow you all my days. For no one else in history is like you. History itself belongs to you, because you are the Alpha and the Omega. Alpha and Omega, you have loved me, and now we spend eternity with you. It's all about you. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory, Lord, for your fame, oh God. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your way. Jesus, oh lover of my soul, all-consuming fire is in your gaze. I want you to know I will follow you all my days. No one else in history is like you, because you're the beginning and the end, oh God, belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and now we spend eternity. Sabihin po natin sa ating Panginoong Jesus, it's all about you, Jesus, and all, lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian.
us, O Lord, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. Jesus, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. Minsan pa sabihin natin, it's all about you. You alone, O Lord, Jesus, and all this is for you, O Lord, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, And I surrender. you alone. You alone are God, And I surrender. alone. You alone are God, and I surrender to your It is because of you, Jesus. Kaya, Panginoon, ipinababa namin ang aming mga sarili, O Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Tanging Ikaw lamang, Panginoong Jesus. May you reign in this place, O God. Fill this place with your glory. As we ask the power of the Holy Spirit, Lord, to dwell in us, to be with us, para palakasin ang iyong mga anak na nanghihina, para bigyan kami, Panginoon, ng kalakasan. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. For all the wonders you do, and all that you are. And what can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. We just stand in awe of you, O Lord. We are humbled, O Lord. Beautiful Redeemer, you are. You are worthy, worthy of my highest praise. At your feet I bow. There is none like you. There is none like you. For all that I have found, O Lord, All that I have found, all we want is you, Jesus. all I want is you. For all the wonders All the wonders you do, and all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. You are wonderful, magnificent God.
everything you have given to us. Sabihin po natin sa ating Panginoon, What can we give to you, oh God, for everything you have Kaya, given Panginoon, to us? ang nais lamang namin sabihin ay mga pasasalamat, What can we give papuri at to you, pagsamba sa iyong oh God, kadakilaang for Panginoon. everything you have given to us? What can we give? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? And we offer our lives, we offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given. As we open our mouths, we say, we offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God, I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, magnificent God, we stand in awe of you, Lord Jesus. You are beautiful, Redeemer, our Savior, worthy of my highest praise. Wonderful, you are wonderful, wonderful. We cry out to you, Lord, as we sing, you are wonderful, wonderful. You are wonderful, wonderful. You are wonderful, wonderful, magnificent God. We give you all the glory and praise, Lord Jesus. Wala kaming ibang itataas kung hindi ang banal na pangalan mo, Panginoong Hesus. You deserve all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Nawa po nakarating sa ating Panginoon sa kanyang trono ang napakagandang awit na inawit ng ating mga choir. Tandaan po natin, our labor in the Lord will not be in vain. Tunay nga po na pagpapalain niya lalo tayo habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga puso sa lalong higit na mabuti ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po, ang salitang ito ay timuy mo po sa ating mga puso at magawa po nating lakaran ito. Panalangin po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Melvin Bisda. Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay po ng aming mga pastor, Panginoon, na siya mo pong ginagamit, Lord, upang sila ang magturo sa amin, Lord. Salamat po sa buhay ni Pastor Melvin, Pastor Archie, Pastor Elmer, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang pagtuturo nila sa amin, Lord, ay taus-puso, Lord, at handang maglingkod sa iyo, Lord. Alam namin, Lord, bibigyan mo sila ng reward pagdating sa langit, Panginoon. At alam namin, Lord, na ang labor nila ay hindi mababaliwala, Panginoon. Nawa po, Lord, ang lahat po ng ituturo ng aming pastor na si Pastor Melvin ngayon, Panginoon, ay ma-absorb po namin, Lord. Pagkat alam namin, Lord, you are changing us from glory to glory sa pamamagitan ng mga salita na itinuturo mo sa amin, Panginoon. Nawa po, Lord, malakaran namin ito, Lord,
at mapagtagumpayan namin ang buhay Kristiyano dito sa mundo. Salamat po, Ama. Ang pasasalamat ay sa iyo lamang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning and Merry Christmas. Ayan, hindi pa pala. Pero sa Feast of Harvest, Pasko na. Bakit po? May regalo ho tayo natanggap sa ating Panginoon. Kikita niyo po ba itong dalawang malalaking speakers na yan? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Higit sa lahat na patuloy ito ibalik at nansiksik, liglig at umaapaw sa kapatiran na naging instrumento ng ating Panginoon upang ang ating mga bagong speakers ay maikabit na rito at magamit natin. Kaya tama lamang na ating i-dedicate yan sa gawain ng ating Panginoon at magamit natin ang wasto. Tandaan niyo po phase 1 pa lang po ng upgrade ng ating sound system. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Rinig na rinig po ba ako dyan sa likuran? Amen. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, walang makakatulog. Kasi malakas ang sound system. Rinig na rinig ang mensahe ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos na tinutugon niya ang ating mga panalangin, alam ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan, hindi lang po sa ating pansarili, maging po sa ating bahay-sambahan. At kaya po ang bawat isa ay ini-encourage pa rin na patuloy po tayong manalangin. Patuloy po natin ipanalangin ang ating simbahan na patuloy na ito ay magamit ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita at patuloy na i-provide ang ating mga pangangailangan. Nabanggit ko nga po kanina, phase 1 pa lang po iyan ng ating sound system upgrade. Tapos po may phase 2 po iyan hanggang sa makumpleto po natin. Kasi po yung gamit po natin dito, kung napansin nyo po ng mga nagdaang buwan, simula po nung nag-face to face po tayo, talaga pong naapektuhan po nung almost 2.5 years nating hindi nagkaroon ng on-site. So parang nanigas na ata yung mga linya niyan. Kahapon nga po, ang daming mga inalis dyan na mga sira ng linya, even yung ating mga mixers. And purihin ang Panginoon, unti-unti tayo ay kanyang pinagkakalooban ng mga gamit. Kasunod na po dyan, susunod yung ating computer para po mas maging updated at maayos ang ating mga gamit po, lalo na po sa multimedia team. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po, pagpasok ko na September 1, Pasko na. Kaya ang pagbati ko po sa inyo kanina ay isang maligayang kapaskuhan, although advance lang, kasi nga in advance na ni Lord yung regalo niya sa atin. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Although sa umagang ito or kaninang madaling araw, yung mga kababayan po natin sa norte, sila po ay inaano ng bagyo, pero patuloy po natin ipanalangin na hindi po sila masalantanan ng todo dahil kasi nga po, kamakailan lang sila ay dinaanan na ng bagyong Egay at Palcon. Ngayon naman po si Goreng, tama po ba? Si Goreng ang sumasalanta sa kanila ngayon doon. Pero alam natin na makapangyarihan ng ating Diyos at hawak niya ang lahat. At kumbaga, God is in control. Pinahintulutan man ng ating Panginoon ito na mapangyari sa ating bansa. Pero ang dapat po natin matignan dito, hindi yung tayo magtanong, Lord, bakit mo po ito na pangyayari? Ang kailangan natin maunawaan at patuloy tayong humingi ng karunungan at katalinuhan at pananaw na nagmumula sa Diyos para maunawaan natin kung ano ang mensahe ng mga bagay na ito, kaya ito na pangyayari sa ating buhay. So, purihin ng Panginoon. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon na ito, ang pag-ibig kay Kristo 2023, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Sabi po dyan mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Purihin ang Panginoon. Sige po, samahan niyo po muna ako manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay inyong
tinipon ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami inyong iningatan, pinatnubayan, at patuloy, Lord, na pinagkalob ang inyong mga probisyon sa aming buhay. Hindi lamang po sa aming personal, maging sa aming pamilya, maging sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, na ang aming panalangin ay ang layunin mo ang siyang matupad sa bawat isa sa amin. At Lord, patuloy po kaming lumalapit sa inyo at humingi po ng habag at grasya nyo sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Patuloy, Lord, na ang inyong lingkod, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan upang maipahayag ko ng wasto at naayon sa iyong kalooban, katuruan ng mga salita mo. Ako po, Panginoon, ay tagapagsalita nyo lamang po. Kayo po ang magtuturo sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, at sa mga kapakinig at mga kapanood nito online. Ang bawat isa, Panginoon, ay patnubayan ng banal na Espiritu, gabayan upang ang mga aral na aming matatanggap ngayong umaga, ito ay aming malakaran at ikaw ay makita sa aming mga kilos at gawa at pananalita. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Lucas 8:27 hanggang 39. Ang sabi po dito, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay kundi sa mga kuwebang libingan na mamalagi. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpaterepa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganoon ang sinabi nito pagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang mga masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang paa at kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Verse 31, nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsiksiksikan sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo. Take note po, no? Nakiusap yung mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. 34. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tignan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matinuna ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Heraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot, kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos.
Umuwi nga ang lalaking at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, ang ating binasa po ay pinamanggatang ang pagpapagaling sa Geraseno. Habi nga po sa ating nabasa kanina sa verse 28 and 29, nang makita ni Jesus, si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Dito po, pinapakita dito sa karakter na ito o ng taong ito na sinasaniban ng hukbo ng demonyo. Pag sinabi pong hukbo, pag sinearch po pala yan, ibig sabihin po niyan, libo-libo, ganun kadami ang sumasanib sa kanya. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ng paa at kamay, lalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinala ng demonyo sa liblib na pook. Kung makikita po natin, itong karakter na to siya ay api or sabi nga parang alipin ng kasalanan dahil kasi nga nasa sa kanya ang libu-libong hukbo or ang libu-libong demonyo. Ang pang-aapi ay maari nating makita sa iba't ibang uri po ng pamamaraan. Hindi lamang ito basta sa gawa ng demonyo. Maaring sa iba natin ay hindi nakaranas ng labis na pang-aapi, ngunit ang ating espiritual na kaaway ay maaring mang-api sa iba't ibang paraan. Sa paano pong paraan? Sa mga pamamaraan na tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Yesus. Nakapakinig na tayo ng salita ng Diyos. Sa every Sunday na ating pagkaka-attend dito sa Bible study, nakakapakinig tayo at maaring sa ating personal na devotion, pero patuloy pa rin tayong lumalakad doon sa ating dating mga gawi. Yun po yung sinasabi na parang tayo, alipin pa rin tayo ng ating mga kasalanan, katulad ng pag-iisip ng masama sa kapwa, katulad po ng pangangalunya, katulad po ng pornografiya, katulad po nung hindi pagbabayad ng tama sa mga empleyado, katulad po nung pandaraya sa negosyo at maging pandaraya natin sa trabaho. Marami pa po, ilan pa lang huy nabanggit ko, wala pang 10. Pero tong taong ito, libo-libo ang umaalipin sa kanya. Sa kwento na ating binasa, may isang lalaki na labis na inaapi ng demonyo at nangangailangan ng paglaya. Ganun din naman po tayo. At tanging ang Panginoong Yesus lamang ang may kakayahang palayain siya mula sa pagkaalipin. Totoo po yun. Kung tayo po lulugar sa sitwasyon o sa ating kasalukuyang sitwasyon, hindi ho natin kakayanin na sabihin natin na magbabago na ako. Katulad po niyan, paparating na po ang bagong taon. Malamang, baka ngayon pa lang, yung mga learnings natin sa mga nagdaang buwan, baka inililista na natin. Para pagdating nga naman ng bagong taon, meron na naman tayong listahan ng parang tinatawag natin, New Year's resolution. Pero ano pong nangyayari? Kadalasan po, di ba, day 1 pa lang, laglag na tayo. Yung sabi natin na hindi na ako mag-iinit ng ulo, habaan ko na pasensya ko, bigla lang may motor na gumanon sa'yo, napamura ka na kaagad. O kaya hindi na ako makikichismis, napadaan ka lang doon sa corridor ng inyong opisina, may nagkwekwento, biglang balik yung tenga mo. Kamusta kayo? Ano meron? Di ba po? Marami tayong mga bagay. Lalo-lalo na, ang isa sa pinakamahirap, yung pagpapapayat. Di ba po? Di bale, holiday season, January 1, mag-start na ako kung ano lang talaga yung dapat kong kainin. Pero hindi kasi ganun pa din, bandang huli. May mga excuses pa, no? Sinasabi pa natin na, di bale, cheat day today. Tapos pag hindi pa rin kinaya, di bale, mag-start na ako bukas. Promise, mag-start na talaga ako bukas. So ngayon, sa ating pagtingin natin na malapitan sa kwentong ating nabasa, naway magkaroon tayo ng pananampalataya kung kaya ng ating Panginoon, ang Jesus, na iligtas ang mga tao na nakararanas ng labis na pang-aapi,
kaya niya rin na palayain tayo at ang mga tao sa ating paligid na kung anumang bumibihag at umaalipin sa ating buhay. Tingnan po natin, sabi diyan, una, makita natin, may isang lalaking inalipin ng masamang espiritu na nangangailangan ng kaligtasan. Tayo po, maring sinasabi na natin, kilala na natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam na natin kung saan tayo tutungo pag dumating ang takdang panahon na tayo ay kanyang tatawagin. Pero nangangailangan pa rin tayo ng kaligtasan. Saan? Sa kasalanan. Maaaring napagsisihan na natin lahat ng mga bagay-bagay na ating ginawa na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Pero dahil na habang tayo ay nasa katawang lupa, andyan pa rin ang temptation. Kaya nga ganda po na ang ating simbahan ay patuloy pa rin sa gawain, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Hindi lang every Sunday, maging sa ating Bible study. At sa prayer meeting din, kasi bago po kami mag-prayer meeting, si Pastor Archie, nagsishare po siya ng mga salita ng Diyos na nagagamit naming sandigan sa buong maghapon. At gayon din sa gabi, nagsishare din po yung ating ministry head ng mga salita ng Diyos para po mapaalalahanan ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, di ba, hindi naman ho kasi pwedeng dahil tumanggap ka na kay Kristo, okay na, wala nang problema. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, di ba, na tayo habang naririto sa lupa, makakaranas pa rin ng mga pagsubok at paghihirap. Pero ano po yung maganda doon? Ang maganda ho doon na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus lahat yun. Nasa sa atin na lamang kung hanggang saan tayo kakapit. Sana dumating ang pagkakataon o dumating ang panahon na pag tayo ay tinawag na ng ating Diyos, nananatili pa rin ho tayong nakakapit sa kanyang mga pangako at salita. Sabi po dito sa verse 27, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon at sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay kundi sa kuwebang libingan na mamalagi. Kararating lang ng ating Panginoong Hesus sa bayan ng Gerasenes nang makita niya ang lalaking inaalipin ng hukbo o libo-libo ng mga demonyo. Siya ay nababaliw, naglalakad ng hubot-hubad, nag-iisa, tumitira sa mga libingan at sa desyerto. Walang ibang kaya o gustong tumulong sa kanya. Siguro po, kung sa panahon ho natin ngayon, nangyayari pa din po yan eh. Lalo na siguro kung alam natin na itong taong to, talaga sinasabihan ng libu-libong demonyo. Siguro po, makita lang ho natin yan, maghahari pa sa tayo ng takbo or isasara natin ang ating mga tahanan. Pero hindi ho sa panahon ho natin, parang wala pa ho akong nakikitang ganun. Pero marami ho tayong nakikita na palaboy-laboy sa lansangan. Lalo na po yung mga taong grasa po, na minsan pag nakikita ho natin, tayo pa mismo yung parang, dining-diri, o kaya, kung hindi man tayo lumayo, kung pagtabuyan naman natin, para namang tayo na yung may-ari ng buong mundo, na parang bawal talaga sila rito. So, kumbaga, mailalagay pa rin natin yung sitwasyon, yung kapanahunan yan, sa sitwasyon ho natin. So sa panahon natin, maituturing na wala nang pag-asa yung mga ganitong sitwasyon, lalo na sa lalaking inaapi ng demonyo. So parang titignan ho natin, parang sino kaya ang tutulong? Parang lahat tayo, we have a desire of helping those kind of na kababayan natin. Pero hanggat wala nag-uumpisa, parang wala talaga. Kaya parang ang lagi na lang ho nating nasasambit, ipag-pray-pray ko na lang sila. Kung lalakaran ho natin yung tema ng ating simbahan ngayong taon na to, pag-ibig kay Kristo, hindi lamang ho pag-ibig sa bibig, kailangan andoon din ang pag-ibig sa gawa. Nagdala si Jesus ng kaligtasan. Sabi po sa verse 28 to 29, nang makita ni Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatire pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Take note, kilala niya ang ating Panginoong Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos. Ano ang pakialam mo sa akin?
nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masasamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masasamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang kanyang paa at kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon, siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook. Ang ating Panginoong Jesus ay meron ho siyang otoridad sa lahat ng bagay. Kasama na ang mga demonyo. Take note, no, nung nakita ng ating Panginoong Jesus, pinalayas sa kagad. Inutos ng ating Panginoong Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa lalaki. At nakilala ng mga ito si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Dala ng pagkatakot, ang hukbo ng mga demonyo o yung libu-libong espiritong nananatili dun sa lalaki ay nagmakaawa sa ating Panginoong Jesus na huwag silang papuntahin sa kailaliman at parusahan doon. Bagkus sila ay payagan na pumasok sa mga baboy sa gilid ng burol. At ito naman ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang presensya at otoridad, ang lalaki ngayon ay malaya na. Gayon din po tayo. Kung tayo ay lalapit at kikilala o kumikilala sa ating Panginoong Jesus, makakalaya at makakalaya po tayo sa mga kasalanan na ating hindi mapagtagumpayan dahil sa patuloy nating pagtitiwala sa ating kakayahan. Hindi ho natin tayo makakalaya sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon kung tayo mismo lamang ang sasabihin natin na kaya ko to. Kaya nga po, di ba po, lagi natin isa sa memory verse natin, yung Philippians 4:13, I can do all things. Hindi naman doon natatapos yun. Di ba po, may karugtong, through Christ who strengthens me. Kasi minsan, sa sobrang kagalakan natin, pagka meron tayo mga achievement sa buhay, parang feeling natin, tayo yun. Hindi ho tayo yun. Ang ating Panginoon po iyon. Ginabayan niya lang po tayo at binigyan ng karunungan at katalinuhan at abilidad upang makayanan nating malampasan o anuman yung mga challenges or pagsubok na ating pinagdadaanan. Dahil sa kanyang presensya at otoridad, ang lalaki ngayon ay malaya na. Mapapasana all ka. Kasi dahil sa otoridad ng Diyos, malaya na siya. So gayon din dapat tayo. Dahil sa otoridad ng ating Panginoong Jesus, let's claim it, malaya na tayo sa kasalanan. At magpatuloy na sumunod sa Diyos. Iba ho yung ibig sabihin nung pinalaya ka na at hindi ka naman sumunod sa Diyos. At hindi mo naman siya kinilala maigi sa pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Then definitely, tiyak, babalik lang din ho tayo doon. Pinatunayan nito ng Panginoong Jesus nga ang anak ng Diyos. Kapag tinatawag natin ang ngalan ni Jesus, tayo rin ay nakararanas ng kaligtasan mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Ano ang dahilan ng pagpunta ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo? Basahin po natin. Ano po sabi sa Lucas 4:18? Sabi po dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Kung titingnan natin, yung bang may hirap na yan, financial ba na kahirapan yan? Hindi lang ho financial na kahirapan yan. Spiritual na kahirapan, physical na kahirapan, lahat ng uri ng kahirapan na dulot ng ating kasalanan ang binabanggit. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Tingnan niyo po, no, napakaganda ng layunin ng ating Panginoong Yesus. Pinadala siya ng Diyos Ama at sumasa kanya ang Espiritu ng ating Diyos Ama upang ang bawat isa sa atin ay palayain sa maraming bagay. Pangatlo,
ipinanunumbalik tayo ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 35, lumabas sa mga tao upang tignan ang nangyari. Mga panahong yon, may mga marites na. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Ilagay ho natin yung sarili natin dito. Tayo ho yung nakakilala na sa ating Panginoong Jesus. Tayo po yung meron ng kaligtasan. Tayo yung kumikilala na ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas at Panginoon. At patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Kaya ang pagbabago, nararanasan na natin, sabi nga, day by day. Nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Tingnan niyo po, no? May damit na siya, meron na siyang, nakadamit na siya at matino na ang pag-iisip. Kung tayo po ay dating nasa karumihan ng kasalanan, parang sinasabi dito sa ating binasa, sa physical aspect, nakikita na dun sa taong alipin ng demonyo yung pagbabago. Sa atin po, nakikita na kaya ang pagbabago dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Pero ano po yung naging tugon po ng mga nakakita? Sila'y lubhang natakot. Na-experience nyo po ba yan? Hindi man ho literal na natakot, parang yung mga taong nakakakilala sa atin, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kaklase, nakilala tayo na kagaya din ng lalaking ito na alipin ng kasalanan noon, makakita man tayo ngayon, matatakot din kaya sila sa atin? O masasabi nilang, iba ka na. Ibang Melvin Bisda ka na. Hindi na ikaw yung kilala ko. Hindi na ikaw yung dating ganito. Or parang sa kilos at gawa natin, makikita na talaga kung sino ang naghahari sa ating buhay. Hallelujah. Sabi nga po dito, sa 38 in verse 39, nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit, sinabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Dahil kay Jesus, nanumbalik ang pagkakakilanlan, dignidad, katinuan at lugar sa lipunan ng lalaki. Bukod pa rito, nabasa ho natin dito na umuwi nga ang lalaking at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Tayo po, nung nalaman natin yung good news, nung tinanggap na natin ang ating Panginoon, Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon, at alam natin na anytime na pag tinawag tayo, sa langit tayo mapupunta. Ginawa din ho kaya natin ito na sinunod yung kabilin-bilinan ng ating Panginoon. Kasi po, di ba po, parang sa sitwasyon ho natin ngayon, pagka meron ho talagang tao na siyang makakatulong sa atin, o di ba nakakapagbigay siya ng comfort na alam natin na pagkasama ko siya, safe ako, alam ko na pagkasama ko siya, mapoprovide. Di ba nangyayari po sa atin yan? Lalo na nung tayo bata pa, na pagkasama natin yung tatay natin, alam natin secure tayo. O kaya sa school, pag may nambubuli sa'yo, pag meron kang classmate na medyo malaki, o sige, subukan nyo ngayon na lumapit sa akin, meron akong kasangga. Pero pagkatapos ba nun, ipinamalita ba natin, nung time na tayo ay nakakilala na at naunawaan natin kung ano ang naging purpose ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, upang tayo ay mailigtas sa tiyak na kapamakan. At sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O baka umuwi na lang tayo at hindi na natin na-share ang salita ng Diyos. Ngayon nga po, di ba po, napaka bilis kumalat ng balita. Social media lang.
Lalo na pagka yung share mo, na-share pa ng isa pang maraming follower, nako, kakalat at kakalat yan. Minsan ba, nakapag-share ba tayo ng salita ng Diyos? Mga Bible verses na tumimo sa ating puso't isipan, o baka naman may pag-aalinlangan. Bakit? Kasi alam natin sa sarili natin, parang pagpapakitang Kristiyano lang. O baka naman yung pagiging Kristiyano natin, hanggang nguso lang, hindi umabot sa puso. Kaya hindi natin ma-share. Parang mas madali pang i-share yung mga bagay na pagtatawanan, yung mga bagay na alam natin na ikababaksak ng iba nating mga kababayan o kapatiran. Pero yung mabuting balita, na i-share ba natin? Kahit sabihin natin na parang majority ng oras na ating nagugugol sa social media, mas marami doon sa oras na tayo'y nananalangin. Mas marami sa oras na tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. Ka-scroll natin, pagka Bible verse ang sineshare nung napapanood sa TikTok, scroll up. Pero pag medyo kakaiba, okay to matindi pa, isi-share pa. So, ganun ho ba? Ganun ho ba tayo? O nananatili tayo na, sige, wag na nga lang ako mag-social media. So, sa anong pamamaraan, natin naman maipapamahagi or maipapamalita ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin. So, yun po yung katanungan. Yun na po yung katanungan sa atin na, nga naman, kung hindi naman ako mag-social media, so sa paanong pamamaraan, kung ba maipapamalita ang kabutihan ng Diyos sa akin? Tayo po, bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay binibigyan ng kapangyarihan na ipahayag ang ginawa niyang pagbibigay ng kabuuan sa mga tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa mga lugar na ating komunidad na winasak ng kasalanan. Tandaan po natin, kasakasama ho tayo doon sa komunidad na yon na winasak ng kasalanan. At ngayon tayo naman ay nakalaya na at alam natin na kasakasama natin ng Diyos. Ito naman ang pagkakataon na maipahayag ang salita ng Diyos, makita sa ating mga kilos at gawa. Kaya ang ganda po ng tema natin, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. So recap po tayo. Ang pagpapagaling sa Heraseno, hindi lamang pagpapagaling, kundi pagpapalaya sa mga inaapi. Andyan yung may isang lalaking inaalipin ng masamang espiritu na nangangailangan ng kaligtasan. Nagdala ang ating Panginoong Hesus ng kaligtasan. At pangatlo, ipinapanumbalik tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa aklat po ng Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Iba-iba ang tugon ng mga tao sa himala. Sa himalang ginawa ng ating Panginoon sa lalaking iyon. Ang lalaking pinalaya ng ating Panginoong Hesus sa hukbo ng demonyo ang nakatanggap ng himala at nagkaroon ng bagong buhay, kagalakan at dahilan para mamuhay kay Kristo. Take note, magkaroon ng dahilan mamuhay kay Kristo. Nakakalungkot lamang na ang mga tao sa kanyang paligid, kasi nga, di ba, nung nakitang nakabisa siya, nasa maayos ang pag-iisip, nasa maayos na katinuan na, talagang pinakiusapan pa na umalis na lamang siya roon. Kahit na nakita nila ang biglaang pagbabago ng lalaki. I know, na-experience yun na yan. Kahit na nandun na ang pagbabago sa habag at grasya ng Diyos sa inyong buhay, minsan yung mahal mo pa sa buhay ang uusig sa'yo. Born again, ganun ka pa rin naman. So, gayon yung naranasan nung lalaki. Ay nararamdaman ng labis na pagkatakot. Tulad nito, hindi lahat ng nasa paligid natin ay magagalak para sa atin. Totoo po yan. Pagka medyo nakakaluwag-luwag ka sa buhay, minsan questionin pa. Napasok lamang yan dun, siguro may anomalyang ginagawa yan. Naku,
Baka born again, baka ano lang yan, mangi-istapa lang yan, kaya ganyan. Di ba po, kahit na may nakikita ng bunga sa atin, andun pa rin yung iba na may pag-aalinlangan. Kikilala sa kung sino ang Diyos o mapapalapit sa Kanya. Pero hindi ito ang magiging dahilan upang tayo ay huminto sa pagdarasal para sa himala o sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kumbaga, dapat patuloy tayong kahit na nakakaranas ho tayo ng pag-uusig ho dito sa lupa, alam natin, nakasakasama natin ng Diyos. Yon ang kanyang tagubilin sa atin at yon ang ating tungkulin bilang mga anak niya. Patuloy lang ho tayong manalangin at patuloy natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay at gayon din tayo mismo. Patuloy nating ipanalangin na sa araw-araw na darating pa sa ating buhay, ay patuloy tayong bigyan ng bagong buhay. Bigyan tayo ng pusong mapagpasalamat, pusong mapagmahal, pusong mapagpakumbaba, at higit sa lahat, pusong mapagpatawad. Kasi nga, mapagpatawad ang ating Diyos. Tayo mismo, pinatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ho natin pwedeng sabihin na, mas masama kasi siya sa akin eh. Ito lang naman ang aking kamalian. Kaya nga pag nakita nyo, pag may binabash na doon sa Facebook, parang ang dami, parang kung isipin mo, magko-comment ba ako? Hindi, wag na lang. Ipag-pray ko na lang. Kasi once na nag-comment ka pa doon, parang ikaw mismo, self-righteous ka. Kasi siya, ganito siya, hindi niya man lang nirespeto. Ito, bastos talaga to. Ito, ganyan. O tama lang na mangyari sa kanya yan. Minsan, di ho natin namamalayan, na tayo mismo nakakasama na doon. Sabi nga po, sa panahon ho natin ngayon, hindi ho yung pagsasalita ang parang nagiging yung laman ng puso kundi kung ano yung pinipindot ng ating mga daliri sa computer, sa cellphone, yan na ho yung laman ng ating puso. Kaya tama lamang po na sa ating patuloy na pagpapakita at paggawa ng Diyos ng himala sa ating buhay, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa buong mundo. Sabi nga po diyan, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salita mo na aming napakinggan, sa pagpapakita sa amin, Panginoon, ang himalang ginawa mo, Panginoon, sa lalaking sinasaniban ng hukbo-hukbong demonyo. Panginoon, nakikita po namin ang aming sarili na kami rin po, Panginoon, ay alipin at bihag, Panginoon, ng kasalanan. Sa araw-araw na dumadaan sa aming buhay, kami pa rin ay nagkakasala. Kaya Lord, patuloy Lord ang aming pagpapakumbaba at paglapit sa iyo na humingi kami ng habag at grasya mo at kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan ng mga pangyarihan dugo ng inyong bugtong na anak na si Jesus upang patuloy Lord na sa aming buhay ay malakaran namin ang iyong mga aral. Makita sa amin ang puso mo, Panginoon. Makita sa aming buhay, Panginoon, kung sino ang naghahari sa aming buhay. Sa aming mga kilos at gawa at pananalita, Panginoon, mapakita namin ang pag-ibig na natanggap po namin sa inyo. At ito ay aming share, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, katrabaho, sa mga taong nakakahalubilo namin sa araw-araw, ang mabuting balita na nagmumula sa inyo. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkain espiritual na ipinakain niya sa atin ngayon. Ngayon po ay ang ating pagkakaloob. Gaya ng sinabi ng Romans 12:1, offer ourselves as a living sacrifice, pleasing, holy, and acceptable to His sight. Mas mabuti po na ang ating mga sarili ang handog natin sa Kanya. Subalit, sinabi rin niya
God loves a cheerful giver. Kaya ihanda po natin ang ating mga kaloob at ito po ay ating panalangin. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Nawa po, Lord, maibalik din po namin sa iyo, Panginoon. Alam po namin, hindi ito kailangan ng hindi niyo po ito kailangan, Panginoon. Subalit, kailangan po namin ng aming simbahan upang lalong maipahayag at mapalago ang iyong gawain, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maging cheerful giver po kaming lahat. The more we give, we know the more we will receive. Kaya maraming salamat sa buhay ng bawat isa. At Lord, nais ko rin pong kunin ang pagkakataon nito na pasalamatan din po, Lord, ang isa naming kapatiran, Lord, na nagbigay din po ng kanyang kaloob, Panginoon. Salamat po sa buhay niya. Kayo na po ang magpala sa kanya at ibalik mo po siksiklig gumaapaw. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay at pasalamatan ng ating Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng buhay na nagkaloob. Tunay nga po, Lord, ang pagpapala mo ay sumaaming lahat. At ngayon po, dadako tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran na nagdiriwang ng kanyang karawan. Meron po ba? Meron po ba? Happy birthday po kung sino man po ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan at kung mayroon din pong anniversary. Happy anniversary.
Ato na po ang ating mga happy birthday, August 28, Sister Eunice San. Happy birthday. Nasa Canada po ba? August 30, 31? I stand corrected. August 31, Brother Rodney Resos. At sa September 2 po, si Sister Kate Ashley Cariaga. Mga worker po yan, kaya lalo po kayong pagpalain ng Lord. Wala po bang nagse-celebrate ng wedding anniversary? Wala. Ngayon po ay panalangin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa ngayon, Lord, na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa paggabay niyo sa kanila sa loob ng isang taon pong ito, Lord. Tunay nga po, Lord, dama namin ang mga pagpapala mo, ang pagmamahal mo, Panginoon. Nawa po, Lord, lalo mo po silang pagpalain, bigyan ng maraming birthday, at ang kanilang mga kalusugan, Lord, ay pinapanalangin namin sa kanila. Lalo po silang mag-init sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pong mga announcement, tuwing Wednesday po ay nagba-Bible study po sa ating FB page tuwing alas 7 ng gabi. Kung hindi po si Pastor Archie, ay si Pastor Melvin. Makinig po tayo at ikalalago po natin to. At tuwing umaga naman po ay may ginaganap na dawn prayer every 5 o'clock in the morning. At pagka po sa gabi, mayroon po tayong prayer meeting Monday, Friday, and Saturday po. Lahat po ng mga ito ay lalo po natin ikalalago. Kaya inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo sa mga gawang ito. At kung mayroon pa pong mga announcement, tinatawagan po si Pastor Archie para sa closing and benediction. Salamat po. Praise God. I will also find time to consecrate po at i-bless natin ang mga equipment po na ito, lalong-lalo na mga speakers po natin, ang ating mga bagong mixers, na sama-sama po nating ipag-pray po muna para ma-dedicate din po. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Oh, napakabuti mo, Panginoong Diyos. Lord, pangarap lang po sa amin na magkaroon po ng mga instrumento na ito. Hindi po ganoon kalaki ang church na ito, Panginoong Ama. Hindi po kami lumalagpas ng 100, pero pinagyayaman mo ang iglesyang ito, Panginoon, ang mga speakers na ito, Panginoong Ama, kung kailan lang po namin pinagplanuhan, pero kumilos ka, Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa buhay po ng nagbigay. Panginoong Ama, kilala mo po siya, ibalik niyo po sa kanila, siksik-liglig po, talagang nag-uumapaw po. Lalong pagyamanin nyo ang lahat ng kanilang mga negosyo, Panginoong Ama. Pagpalain nyo po ang kanilang mga anak, pagpalain nyo ang kanilang mga apo, pagpalain nyo, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan po. Sa mga mixers namin, equalizer na nasa likod, maraming salamat po. Binibless ko po ngayon, Panginoong Ama, kinoconsecrate ko po ang mga speakers na ito na magamit po para po sa iyo pong banal na kalwalhatian. At gayon din po, Panginoong Ama, sa pagtatapos po ng gawain na ito, nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, dahil muli po kami nagkatipon, muli po kami nagkasama-sama, Panginoong Ama, at sa panandalian po na paghihiwa-hiwalay namin, Panginoong Diyos. Kami po, Lord, ay humihiling po ng pagbabasbas po sa inyo, gaya po ng ginawa ni Moses, Panginoong Ama, in the book of Numbers, dun po sa chapter 6, verse 7 to 8, Panginoong Ama, ang sabi nyo, napakabuti, Panginoong Diyos, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At kiniklaim din namin ang awit 23:6, Panginoong Ama, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell into the house of the Lord forever. Kaya Panginoon, ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God.
Baunin po natin yung mga pagpapala na natanggap po natin sa araw na ito. At patuloy po tayo na magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng awitin. Palakpakan muli po natin ang ating Diyos. Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty before you, O Lord. All life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Minsan pa sabihin po natin, Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Before you, all life, we adore you, O God. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Magkamayan po tayo as we go. See you next Sunday. Joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy name.